Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, update ho tayo rito kay Pastor Kibuloy. Alam niyo naman ho, ito si Pastor Kibuloy, kahit ho nakakulong, tadtad ng kaso, pinayagan ho no, ng Comelec. Ng Comelec tumakbo ho bilang senador. Pinayagan ho siya mag-file ng Certificate of Candidacy or COC. O ito na nga, nangyari na ho. Ang nangyari, naganap ng dapat maganap. Nung 12 ho ng Mayo, nakaraang halalang butuhan, ito ho si Pastor Kibuloy, miyembro ho ng Duterte or ng PDP. Isa ho si Pastor Kibuloy, miyembro ho ng Duterte, na hindi ho nakapasok sa Magic 12. Kasi yung nakapasok lang, nanalo sa Magic 12, si Bongo, Bato at itong si Marcoleta. Okay, ngayon mga kababayan, ito ho si Pastor Kibuloy ay humihirit ho ng manual recount. Manual na bilangan. So, alam niyo naman ang botohan sa Senado. Hindi lang ho isang lungsod ito. Luzon, Visayas, Mindanao ito. So, nagre-request ho si Pastor Kibuloy na manual recount Luzon, Visayas, Mindanao. Kailan kaya matatapos yan? Ganito ang inihayag ni Attorney Israelito Torion, spokesperson ng senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy, sa isang Facebook post. On behalf of Pastor C. Kibuloy, we sincerely thank the millions of Filipino who supported his senatorial bid. Wika ni Torion sa kanyang post. Pero ang ating laban ay hindi pa natatapos. Sa eleksyon, with numerous reports of overvoting, anomalies, inconsistencies in ballot regarding and other electoral irregularities, Pastor Kibuloy calls for a manual recount of the senatorial votes. This is not rejection of our democratic process, but a call to strengthen it. Sabi nila, we remain committed to seeking justice and we will pursue all legal avenues to ensure the integrity of every vote cast. Dagdag pa nito. Nagre-request ho ang kampo or ni Pastor Kibuloy na mag-manual recount. So, ibig sabihin, hindi ho sila kampante or hindi sila sigurado or duda sila sa nangyaring botohan ng nakaraang eleksyon. Kasi naniniwala sila na ito yata si Pastor Kibuloy nabawasan ng boto. Kasi may mga pinakikitang basahin natin. Sabi rito ng isang nag-post, binawasan ng mahigit 1 milyon, ? Comelec, can you clarify what happened? Bakit bumaba ang vote result ng mga candidate? Kay Pastor Kibuloy, 5,675,379 pa as of 1:40 a.m. Tapos, biglang naging 4,562,209 na lang sa pagsapit ng 2:45 a.m. Gabi to oras ng tulugan to Ibig sabihin 1:40 a.m. to 4:45 a.m.
Maaaring tulog si Kibuloy nito nung nasa kulungan, di ba? Madaling araw ito, yun. Saan napunta ang mahigit 1 million plus votes? Question mark. If you check the graph below, you will see. Bakit nga nagkaganon, Comelec? To be fair naman, ha? To be fair naman sa kampo ni Kibuloy, dapat nga nilang questionin ito. Actually, yung kay Amy Marcos, may post na mas malaki ang boto ni Benhar Abalos kaysa kay Amy. Pero number 16 si Benhar Abalos. Nasa 12 si Amy. Ano nangyari dun? Ganun. May post silang ganun, tapos bigla na namang nag-iba. Siyempre, yung mga ganitong post, pinopost ng Comelec ito Tapos pinipick up ng mga mainstream media, malalaking TV News Network, TV5, ABS-CBN, then GMA. So, kung ano yung nilalabas ng Comelec, yun din yung pinakikita nila sa screen, sa kanilang mga news. Wala namang ibang pagkukuhanan ng result, kundi Comelec Sa inyo lang naman nagbibilangan, wala namang iba. Kaya dapat, consistent yung mga inilalabas nyong bilang ng boto ng mga tumatakbo. Kasi kung katulad nito, 1:40 AM, 5 million. Pagtungtong ng 2:45 AM, naging 4.5 million. Ulitin ko, anong 1:40 AM, 5,675,379. 1:40 AM. Pagtungtong ng 2:45 AM, naging 4,562,000 and 209 na lang. Ano nangyari? Saan napunta yung 1M? Siyempre nga naman, magdududa ito. Bakit ko sinasabi ito? Kasi, kay PBBM na naman ito Sa Administrasyong Marcos na naman ang baksak nito. Diba? Comelec, sa Administrasyong Marcos na naman ang baksak nito. Kay PBBM na naman ang baksak nito. Siya naman ang masisira dito dahil siyang presidente. Ang sabihin na naman, nagkadayaan sa administrasyon niya. Kaya dapat magbigay ng mga pahayag, statement ang Comelec dito, dapat ipaliwanag ito. Hindi dapat sila nagpo-post ng paiba-ibang boto. Buti sana kung pataas. Dapat talaga pataas kasi nag-iiba yung boto, nadadagdagan. Pero magpo-post ka ng 5 million, biglang magiging 4 million, pababa. Kahit naman sino magtataka. Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy rito. Pero inuunawa ko yung reklamo nila. At baksak na naman ito kay PBBM. Kasiraan na naman ni PBBM to. Nakakahanap na naman itong mga DD shit na to na kung saan pwedeng pansira kay PBBM dahil sa nagawa ng Comelec. Kawawa na naman si PBBM nito. Butas na naman sa kanyang administrasyon nito. Nagre-request ng manual recount. Ang mahirap niyan, pag na-granted ng manual recount at totoong may mali ang Comelec, delikado ito. Ano iisipin din ng mga iba na mga hindi nakapasok sa Magic 12? Baka mag-request din ng manual recount. Si Kibuloy, ang laki nang naidagdag ng manual recount. Mali. Baka tayo pasok din. Kailangan manual recount din. Kaya delikado ito. Delikado ito, mga kababayan. Kasi pag nag-granted ito ng batas or ng korte na i-manual recount, tapos malaki pala ang bilang ni Pastor Kibuloy. Tako. Naloko ko na. Siguradong magre-request din yung iba dyan. Lalo na sila Bentulpo, yung mga malalapit kay Amy.
Oh. Siyempre, ang lagi mag-request ng manual recount yung mga nanalo na. Tulad ni Aiming nasa 12. Natural, hindi magpapa-manual recount yan. Dahil pagka nag-request ng manual recount yan, baka talo pa yan. Hindi pala pang 12 yan. Baka pang 20 yan. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.